Legacy in Disguise. Kabanata 2. Nilingon sila ni Adrian, mabilis na tumango, at naglakad palayo. Ngunit gaya ng dati, ang mapanirang dila ni Sophie ay hindi nagpahuli. Anong ginagawa mo rito sa Alter Group? Tanong ni Gavin, pilyo ang ngiti. Nagde-deliver ka ba ng pagkain? Sumabay si Sophie, pilit pinipigilan ang tawa. Baka janitor. O di kaya, taga-kolekta ng basura. Hindi umimik si Adrian. Sa halip tumitig siya sa kanilang dalawa, kalma, diretso, at may bahagyang ngiti sa lobby. May ina-applyan akong trabaho na hinding-hindi ninyo maiintindihan. Napangiwi si Gavin. Anong klaseng trabaho? Manghuhuli. Hindi na siya sinagot ni Adrian. Tahimik siyang pumasok sa loob ng gusali, iniwan ang dalawa sa harap ng kanilang Bentley, nagtataka kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob. Sa pinakatuktok na palapag, tinanggap siya ng isang sekretarya at inilapit kay Miss Danica Dubois, ang vice chairman ng Alter Group. Siya'y elegante, matalino, at kilala sa buong Nanjing City bilang isa sa pinakabatang babaeng leader sa industriya, hindi maitago ni Miss Danica ang gulat sa kabataang kaharap niya. Ikaw si Mr. Adrian Laurent. Tanong niya, bahagyang nakakunot ang noo. Tumango si Adrian at sinabing, simula ngayon, Anya, ikaw ang mamahala sa operasyon. Ngunit mananatili kang nasa anino. Ayokong malaman ng publiko ang aking posisyon. At ikaw, Miss Danica, ang magsisilbing mukha ng Alter Group sa ngayon. Hindi pa rin makapaniwala si Danica, pero marunong siyang kumilala ng kapangyarihan. Nauunawaan ko, sir. Isa pa, dagdag ni Adrian, habang pinagmamasdan ang ulap sa labas ng salaming bintana, putulin ang lahat ng negosyo ng Alter Group sa pamilya DuPont. Walang palugit, walang pasubali. Mula ngayon, wala na silang bahagi sa ating kumpanya. Sa ibaba, hindi mapakali sina Gavin at Sophie habang hinihintay si Miss Danica. Sabik silang pumasok sa panibagong proyekto, dala ang kumpiyansang likha ng kanilang apelyido. Ngunit ang pumasok sa lounge ay hindi si Miss Danica, kundi ang kanyang sekretarya, kasunod ang dalawang security guard. Pasensya na, malamig ang tinig ng babae. Pinagdesisyonan ng pamunuan ng Alter Group na tapusin ang anumang uri ng transaksyon sa inyong pamilya. Pakiiwan na lamang po ang gusali at maari na kayong lumabas. Nagkatinginan sina Gavin at Sophie, natigilan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Gavin, nanginginig ang boses. Eksakto ang sinabi ko, sir. Wala na kayong negosyo sa Alter Group. Habang inilalabas sila ng gusali, napatingin si Gavin sa gilid. At doon, nakita niyang muling lumabas si Adrian mula sa elevator, nakayuko at nakangiti. Walang sinabi si Adrian. Pero sa anyo ng kanyang paglalakad, at sa tahimik na kumpiyansa sa kanyang mga mata, biglang nagtanong si Gavin sa sarili. Sino ba talaga ang lalaking yun? Sa mga pasilyo ng Alter Group, hindi pa rin makapaniwala si Gavin DuPont sa sinapit ng kanyang pamilya. Tinanggap nila noon ang proyekto ng may buong kumpiyansa, ngunit ngayon, isinara ang pinto sa kanila ng walang paliwanag, walang konsiderasyon. Kailangang si Adrian ang may kagagawan nito, bulong niya sa sarili habang sinusundan ng tingin ang lalaking halos hindi pinapansin noon. Hindi ito maaaring coincidence. Sa kabilang dako, sa loob ng isang marangyang opisina, mahigpit na hawak ni Miss Danica Dubois ang kanyang telepono. Sa kabilang linya, ang ama ni Gavin, si Lionel DuPont, ay galit na galit. Miss Danica, sigaw niya. Ano ang ibig sabihin ng desisyong ito? Ang DuPont Group ay may 5 kontrata sa Alter Group na may kasalukuyang turnover na halos 300 milyon. At ngayon, basta na lang ninyo pinutol. Ipinapaabot ko lamang ang desisyon ng pamunuan, sagot ni Miss Danica, malamig ang tinig. Hindi na yan sapat na paliwanag. Bulyo ni Lionel. Panagutin ko man si Gavin, hindi yan makakabawi sa pagkawala ng puhunan. Walang sumunod na tugon. Naputol ang linya. Sa loob ng opisina ng DuPont Group, dumadagandong ang katahimikan, at doon, nagsimulang maunawaan ni Lionel ang lalim ng pinsalang damapo sa kanilang pangalan. Walang sinayang na oras ang mga tsismoso ng Nanjing City. Sa bawat high-end na cafe at boardroom, isa lamang ang tanong, ano ang nagawa ng pamilya DuPont upang mapahiya ng ganoon. Ang dating tinitingalang pangalan sa syudad ay unti-unting binura sa mga business proposal. Mula sa pagiging first-tier family, naging second-tier na lang sila, at kahit iyon, ay tila pansamantala.
Lalong nagngit-ngit si Mrs. Amanda Rousseau. Ang kasunduang kasal na matagal nang pinaplano sa pagitan ng mga Rousseau at DuPont ay ngayon parang abo sa hangin. Pinalitan ng batang si Adrian ng isang hamak na patpatin, galit niyang bulalas. Ngayon, anong silbi ni Gavin kung wala na siyang alter group? Walang nakasagot. Maging si Sophie ay nanahimik, pilit nilulunok ang pagkabigo. Samantala, sa katahimikan ng kanyang opisina sa itaas na palapag, tahimik na pinagmamasdan ni Adrian ang lungsod mula sa salamin. Sa likod niya, maingat na lumapit si Miss Danica dala ang ulat ng buong pangyayari. Matagumpay ang directive sir, mahinahon niyang sabi. Walang protestang tinanggap. At, maraming kumpanya ang biglang nag-alok ng partnership. Good job? Sagot ni Adrian, tumangot ngumiti. Maghanda ka. Simula pa lamang ito. Mula sa drawer ng kanyang mesa, inilabas niya ang isang folder, doon, nakasaad ang plano ng kanyang susunod na hakbang. Danica, i-announce mo na ang pagbabago ng pamunuan ng Alter Group. Sabihin mong may bagong may-ari. Pero hindi kailanman babanggitin ang pangalan ko. Copy sir. One more thing, ipakalat na mamumuhunan ang Alter Group ng $2 bilyong para sa pagtatayo ng isang 6-star hotel dito mismo sa Nanjing City. Ito ang magiging pinakabago at pinakamarangyang hotel sa buong Southwest. Tumango si Miss Danica, bakas sa mukha ang respeto at paghanga. Habang nilisan niya ang silid, nanatiling tahimik si Adrian. Sa gitna ng kanyang simpleng pananamit at mapagkumbabang anyo, unti-unti na niyang inukit ang kanyang pangalan sa lungsod. Sa isang lipunang ginagapos ng yaman at kapangyarihan, siya ang bagong puwersang hindi nila nakita. Ngunit hindi nila matatakasan. Ang lungsod ng Nanjing ay tila isang bubuyog na biglang ginising, nabulabog, abala, at punong-puno ng mga haka-haka. Mula sa mga negosyanteng naglalakad sa red carpet ng mga social event, hanggang sa mga mamamayang nagpapaypay sa sidewalk cafe, iisa ang usapan, sino si Mr. Laurent. Ang misteryosong bagong may-ari ng Alter Group ay tila maltong biglang sumulpot at nagsimulang magdikta ng bagong daloy ng kapangyarihan sa lungsod. At ngayon, may bagong balita na isang hotel project na nagkakahalaga ng $2 bilyong. Ang sinumang makakuha ng kontrata rito, ay hindi lang kikita, magiging bahagi ng bagong elite ng lungsod. Hindi ito pinalampas ni Mrs. Amanda. Sa loob ng kanilang bilya, inipon niya ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Rousseau. Ang kanyang tingin ay matalim gaya ng dati, ngunit ngayon, may bahid ng pagkadesperado. Ito na ang pagkakataon para makabawi ang kanilang pangalan. Bago pa man magsimula ang pulong, dumating si Adrian, tahimik, nakasuot pa rin ng simpleng polo. Ngunit tila ba ang kanyang presensya ay nagdala ng malamig na simoy ng hangin sa silid. Anong ginagawa mo rito? Single ni Hugo Rousseau, apo ni Mrs. Amanda. Nakapagpabagsak ka na ng isang pamilya, gusto mo bang sumunod kami? Hindi sumagot si Adrian Laurent. Tumingin lamang siya kay Elise, na nakaupo sa sulok ng tahimik, at tila may bumabagabag. Tumindig si Mrs. Amanda Rousseau sa gitna ng silid. Ang proyekto ng Alter Group ay isang pagkakataong hindi dapat palampasin, panimula niya. Kung sino man sa inyo ang makakakuha ng kontratang nagkakahalaga ng $30 milyong mula sa proyektong ito, ay itatalaga ko bilang direktor ng pamilya Rousseau. Nagkatinginan ang mga kamag-anak. Isa-isa silang nagsalita, pabulong, may halong takot at alinlangan. Hindi ba't imposible yun? Wala pang ang nakakakilala sa bagong may-ari. Alter Group. Hindi sila basta nagpapapasok ng maliliit na kumpanya. Si Hugo ang unang tumayo. Hindi ako magpapakahirap sa imposibleng bagay. Kung yan ang kondisyon, hindi ko na kailangan ang posisyon. Nag-iinit na ang ulo ni Mrs. Amanda. Mga duwag. Ganito ba kaina ang mga Rousseau ngayon? Habang nauuwi sa wala ang pulong, marahang siniko ni Adrian si Elise. Tanggapin mo, pabulong niyang sabi. Ha! Napabulong si Elise, nag-aalinlangan. Hindi ko kaya yon. Kaya mo, aniya, seryoso. Magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa akin. Napatingin si Elise sa kanya. Sa mga mata ni Adrian, walang panunumbat, walang duda at puro pagtitiwala. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Tumindig siya. Ako, aniya, nanginginig ang boses sa simula, ngunit tumatag sa dulo, ako ang tatanggap sa hamon. Nagulat ang buong silid.
Si Mrs. Amanda ay napatitig sa kanya, hindi sigurado kung matutuwa o tatawa. Si Hugo ay napailing. Ngunit si Adrian, siya'y ngumiti. Sa likod ng bawat salita ni Elise, naroon ang lihim na puwersa, ang misteryosong Mr. Laurent na kinatatakutan at kinaiinggitan ng buong syudad, at siya ay tahimik na nakaupo lamang sa tabi niya.